In demand nga ba talaga ang mga babae o tayo-tayo lang ng mga lalaki ang nagbibigay sa kanila ng power sa dating at nagbibigay sa kanila ng relationship life at marriage life. Sa magandang araw na naman, Web2 Community, welcome once again sa panibagong episode na naman ng TikTok Podcast sa ating pong palatuntunang The Web2 Page. Kung gusto po ninyo ang mga ganitong napapanong topic o magkaalinlangan, napaki-hit na yung follow button. Meron po kaming YouTube channel, niimbitahan po namin na pakisubscribe kami, paki-like at paki-share. Without any further ado, tara na po, umpisahan na po natin. Well, nakasanayan na po natin sa ating society na nakikita natin madalas na ang mga babae entitled lang sila sa mga papalit-palit na mga jowa, right? Minsan mister pa. Hindi sila nahihirapan. So yun yung pinagmamalaki nila sa mga lalaki. Pero may isang katotohanan na hindi nila nauunawaan at hindi nila alam. And that is, tayo lang ng mga lalaki ang nagbibigay ng relationship at ng ganung power para sa kanila. Kung hindi tayo mag-i-initiate, kung hindi tayo mag-i-effort, hindi magkakaroon ng relationship yung mga yan. Bakit? First and foremost, alright, majority po ng mga babae, hindi naman natural beauty. Yung iba dyan, puro mga fake beauty, mga makeup lang yan. Pahilamusan mo yung mukha niyan, sasabihin ko sa'yo, hindi mo makikilala yan versus dun sa una mo siyang nakitang maganda. Pangalawa po, walang mga interaction skill yan. Butaw yung mga yan pagdating sa interaction and communication skill. Walang communication skill and interaction skill yan. Hindi ko sinasabing lahat ng babae, baka may mga reactionist na naman dyan ng mga walang utak. Right? Hindi open-minded. Bakit po? Kasi po, hindi po trained ang babae sa ganun dahil spoon-feeding na lahat para sa kanila. Andyan na lahat ng mga pangangailangan nila. Now, going back po, huwag kang manliit sa sarili mo kasi first and foremost, men are full of honor. Kasi nga po, tayo lang ang nagbibigay ng relationship sa kanila. Yung attention natin ang nagbibigay ng value sa kanila pagdating sa dating and relationship. Alright? Kaya dun sila nakakakuha ng kumpiyansa sa mga attention natin, sa papuri natin. Lahat ng power nila, hindi ninyo alam, sa inyo lang na mga lalaki galing yan. Right? Kung wala rin tayo at saka yung effort natin, kung hindi tayo susunod doon sa batas nila, wala yang mga yan. Tatanda lang yan na dalaga at walang anak. Alright? So, ang iniisip kasi ng mga ibang lalaki is that, nakikita lang nila na kaya lang silang palitan ng mga babae. Minsan, mas gwapo pa sa kanila. Hindi po yun ibig sabihin is hindi kayo kawalan sa babae. It's just, ang batas lang po kasi ng society, laging nasa mga lalaki yung effort. Kaya nagmumukhang parang may ipagmamalaki babae. Pero ang totoo, walang kayang ipagmalaki ang mga yan kung hindi rin mag-i-effort ang mga lalaki. Kung hindi rin yan didiskarte, hindi yan susugal na ma-reject. Bro, nakita ko yan. I was once approached by a woman. May gusto siya sa akin. Right? Alright, fine. Tinignan ko yung kanyang interaction skill. Wala. Naboring ako. Walang kabuhay-buhay. Tapos, bigla na lang siya magpapalit ng mood. Bigla na lang siya magiging moody. Alam mo ginawa ko? Iniwanan ko. Matatandaan ko pa yun. So, walang kakwenta-kwenta eh. Di ba? Walang kakwenta-kwenta at walang kabuhay-buhay. Alright? Walang kabuhay-buhay at walang kadating-dating. Tayo lang ng mga lalaki ang nagbibigay ng value sa kanila. Kaya sila nakakakuha ng kumpiyansa. Tignan mo yung kanilang communication, interaction skill, yung relationship skill na walang ibubugay ang mga yan. Bakit hindi ho sila trained dyan eh? Lalaki lang ang ini-expect na mag-possess ng mga ganyan. Communication skill, dating games, seduction games, right? Ultimo yung mga babaeng pangit, ang daming mga option ng mga lalaki, mga tanga, mga pangit ng babae, right? Chinachat pa nila. Pinapalaki nyo lang ang ulo ng mga ito.
Alam po ninyo, kapag humina na po yung jowa-jowa culture, boyfriend-girlfriend culture at yung marriage culture na yan, wala na yan. Diyan na tataas yung value ng mga lalaki. Bakit? Kasi po, nagkakaroon na rin ng scarcity. Oo, may mga nagsasabi po na hindi naman mauubos ang mga sip. Hindi yun eh. Hindi mo naiintindihan eh. Iba yung may mga lalaking nagchat-chat sa mga babae na simp. Iba yung ready na mag-commit sa kanila. Naiintindihan po ba natin? Iba yun. Alright? Iba po yun. Now, kung wala ng mga lalaki, yung interesado pa, na mag-put pa ng ganong massive effort sa relationship or sa marriage, wala namang skill yung mga babae. Mahina ang kanilang interaction skill pagdating sa dating kasi nga hindi naman sila trained dyan. Nasanay sila na ilalagay na lahat sa harapan nila. Nasanay sila na spoiling. Nasanay sila at lagi lang ini-expect na lahat ng bagay automatic nandyan na sa harapan nila. Walang mga skill yan, mga I tell you, ako mismo magpapatunay niyan. Sabi ko nga kanina, may umapproach sa akin dati pa yun may babae na nagkagusto sa akin. So tinatry niyang lahat. Right? Pero ang boring niyang kausap. Tapos sabay magpapamudi-mudi pa siya. Ang ginawa ko, wala na, iniwanan ko na lang. Hindi na ako nagpakita. Right? Kasi hindi ako ganun eh. Hindi ako kagaya ninyo na mga uhaw sa babae. Right? Ito po yung ibig kong sabihin. Ang ibig natin sabihin sa episode po na ito, hindi porke po nakakakita kayo ng mga babae na below average yung itsura na may jowa na gwapo. Ibig sabihin po is in demand siya. Hindi po yung gwapo na lalaki rin na yun, dahil nga sa masyadong against ang dating sa mga lalaki, hindi niya rin makuha yung gusto niyang babae. So wala na siyang choice kundi i-downgrade na lang yung standards niya sa mga pangit below average na babae. Bakit? Ito yung disadvantage nito kasi nga hindi naman lumalapit yung babae. Binibrainwash ng society yung mga lalaki na sila ang mag-effort. Samantalang wala naman silang kailangan patunayan sa babae. Babae ang kailangan may patunayan sa lalaki. Kasi nga, hindi tayo naka-wired para mag-commit. Right? Ang mga lalaki, although against po ako sa cheating, pero ang mga lalaki, naturally wired to spread their seeds. Kaya maswerte na lang po sila kasi sumusunod yung mga lalaki sa batas na to ng mga babae. Pinapag-commit nila yung mga lalaki na maging loyal, pero sila, wala silang rule. Pag nag-cheat yung babae, kailangan unawain mo. Pag nag-cheat yung babae, wala ka namang kasalanan, gagawa siya ng reason para mag-away kayo. Wala silang rule. Gagawin nila lahat ng gusto nila. At ito yung sinasabi ko po sa inyo, tanga-tanga yung mga tao, mga lalaking sumusunod dito, nagpapagamit sa babae. Sumusunod kayo doon sa rule nila. Again ho, tayong mga lalaki lang ang nagbibigay ng upper hand sa mga babae. Dahil kung hindi ho tayo re-risk na ma-reject, mag-initiate ng approach, magsakripisyo, wala yung mga yan. Hindi magkaka-relationship life yan. Kung sila ang uma-approach, tapos ganyan, hindi sila na-trained sa interaction skill, sa relationship skill, wala yan. See? Kaya wag po ninyong isipin na mga lalaki kayo na ganun sila kadaling makakuha ng kapalit ninyo. Hindi po, kasi nga yung game kasi is nasa advantage ng mga babae. Kasi nga nire-required ng society na lalaki ang dapat mag-effort, then binabawalan nila na mag-approach yung babae kasi nga sampal para sa babae. Pero ang totoong agenda nun, para dumali yung buhay ng babae. At di bali nang maghirap yung lalaki, wag lang yung babae. Kasi nga, mas weaker gender yung babae. So isa siyang modus operandi na mga tanga kayo, mga kupal kayo, sunod kayo ng sunod dito sa diputang kultura na to ng mga babae. Right? So maraming salamat po sa mga babae po na natatamaan and magre-report nito. Fuck you ka, di ba? Fuck you po kayong lahat. Salamat po and peace.